Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang kaisipan ng mga kabataan ay ibang-iba sa pananaw ng mga matatanda. Ito ang dahilan kung bakit mayroong madalas na pag-aaway sapagkat ang pag-iisip ng kabataan ay salungat sa paniniwala ng mga matatanda. Ang mga kabataan ay agresibo pagdating sa mga bagay-bagay, samantala ang mga matatanda ay mahihinahon, bunga marahil ng mga aral sa kanilang karanasan. Si Jesucristo, noong siya ay 12 taong gulang na, ay natagpuan ng kanyang mga magulang na nagtuturo sa templo. Makikita sa batang si Jesus ang sigasig. Ngunit ano ang naging palagay ng kanyang magulang? Matutunghayan natin ang kasagutan sa 2 kabanata ng Lucas, talatang 33 hanggang 4 kabanata, talatang 8. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbubulay sa araw na ito ay matatagpuan natin sa Kabanata 2 ng Lucas, magmula 31 hanggang Kabanata 3, talata 8. Simulan po natin ngayon ang pag-aaral sa Kabanata 2, 33 hanggang 35. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Pansinin natin na si Jose at Maria ay tinawag sa kanilang mga pangalan at hindi bilang ama at ina ni Jesus. Malaki ang ipinagpasakit ni Maria upang maisilang ang tagapagligtas. Tama ang sinabi sa mga talata na ating nabasa, tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa. Matindi ang sakit na nadama niya nang pinanood niya na nakabayubay sa krus ang Panginoong Hesus na unti-unting namamatay. Napaka makapangyarihan ang larawan ng krus. Sinikap itong iguhit at ipinta ng mga dalubhasa sa sining. Sinikap ng mga mangangaral na tukuyin ito sa pamamagitan ng kanilang mga aklat at mga pangangaral. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi sapat upang ilarawan ang paghihirap at pagmamalasakit ng Panginoon. Dapat din tayong mag-ingat na hindi labis ang pagbibigay halaga natin sa kanyang kamatayan. Ang Panginoon ay hindi namatay upang siya'y kaawaan. Siya'y namatay upang tayo'y manampalataya. Mababasa natin sa Lucas 23:28 na may mga kababaihang umiiyak nang patungo si Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Ang sabi ni Jesus sa kanila, "Huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Ayaw ni Jesus ang ating awa. Ang nais niya ay ang ating pananampalataya. Matindi ang pagdurusa ni Maria nang pinanonood niya ang Panginoong Jesus na namamatay sa krus. Ngunit ang pagdurusa ni Jesus ang naging daan para sa ating kaligtasan, hindi ang pagdurusa ni Maria. Ang pagdurusa ni Maria ay bunga ng matinding hinagpis. Naranasan ni Maria ang damdamin ng isang ina na nawalan ng anak. Kakaiba ang ugnayan ni Maria kay Jesus. Samantalang si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon sa ating lahat. Ganoon din kay Maria. Ngunit may isa pang ugnayan sa pagitan ni Jesus at ni Maria na wala sa ating lahat. Si Maria ay ina ni Jesus sa kanyang pagkatao. Sa Juan 11:26, sinabi ni Jesus kay Maria, "Babae, narito ang iyong anak." Nagkatotoo ang pahayag ni Simeon tungkol kay Maria, tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talata 36 hanggang 38. Mayroong isang babaeng propeta, si Ana, na anak ni Panuel, mula sa lipi ni Aser. Siya ay napakatanda na
at may 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila'y kasal. At bilang isang balo hanggang 84 na taong gulang, hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon na may pag-aayuno at pananalangin sa gabi at araw. Tulad ni Simeon, si Ana ay malapit din sa Panginoon at dahil dito, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang karunungan upang makilala ang Mesiyas. At dahil dito, nagpasalamat siya, bagamat hindi naisulat ang kanyang awit. Ito ay awit ng pagpupuri. Ang Israel ay may 12 lipi. 10 sa mga ito ay itinuring na nawala nang sila'y sinakop ng mga taga-Assyria at dinala sa malayong lugar. Ngunit si Ana ay mula sa mga liping sinasabing nawala. Siya ay mula sa lipi ni Asher. Kung pag-aaralan ang mga Israelitang bumalik mula sa malayong pagkakabilanggo, matatagpuan ang mga taong mula sa iba't ibang lipi ng Israel. Patunay ito ng pag-iingat ng Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok. Ang bawat ebanghelyo ay kakaiba ang pagkakasulat, bagamat iisa lang ang salaysay. Ang lahat ng mga ebanghelyo ay nagkakaisa na si Kristo ay Mesiyas, Hari at ganap na tao. Ngunit binigyan diin ni Lucas ang pagiging ganap na tao ni Jesus. Sa aklat na ito, hindi dito binanggit ang mga pantas na sumamba sa sanggol na Jesus. Ang sumunod na pangyayari ay ang paglalakbay ni Jesus at ng kanyang mga magulang patungong Ehipto. Ganito po ang mababasa sa talata 39 hanggang 40. Nang magampanan na nila ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan ng Panginoon, bumalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret, at lumaki ang bata, lumakas na puno ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Inilarawan ni Lucas si Jesus bilang ganap na tao. Bilang isang manggagamot, tinuko niya hindi lamang ang kapanganakan ni Jesus, sinulat din ni Lucas ang tungkol sa kabataan ni Jesus. Tunay nga na taglay ni Jesus ang biyaya ng Diyos. Lumaki siya sa pangangatawan, lumagong espiritual at tumalino. Sinuri din ni Lucas ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ng batang si Jesus. Marami ang nagsasabi na ang mga taon ng kabataan ni Jesus ay mga taong katahimikan. Ngunit kung pag-aaralang mabuti, makikita natin na may sinasabi ang Biblia tungkol sa kabataan ni Jesus. Unang-una sa lahat, babad sa pag-aaral ng banal na kasulatan ang batang si Jesus. Hayag ito sa kanyang pananalita at kilos. Basahin natin ang nangyari kay Jesus noong siya'y 12 gulang pa lamang. Noon, taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Nang siya'y 12 taon na, umahon sila ayon sa kaugalian patungo sa kapistahan. Nang matapos na ang kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw na paglalakbay. Pagkatapos ay kanilang hinanap siya sa mga kamag-anak at mga kakilala, at nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Si Jesus ay hindi naglakad, na tila lumulutang sa lupa, o kaya'y hindi tinatabla ng sakit o ng gutom. Huwag nating isipin na kompleto na ang kanyang mga ngipin nang siya'y ipinanganak. Nagpalaki si Jose at Maria ng isang pangkaraniwang bata, at naranasan ng batang ito ang mga sakit at kahinaan ng isang batang namumuhay sa kanyang lupang katawan. Naranasan niya ang mga pagbabago at kahirapan ng paglaki at pagtanda. Sa mga panahong iyon, ang mga tao ay naglalakbay ng sabay-sabay kasama sa malalaking pangkat. Nang panahon na upang iwanan ang Jerusalem, ang mga patungong Galilea ay tumigil muna at nagtipon sa isang bayan malapit sa Jerusalem upang simulan ang paglalakbay. Doon nila natuklasan na nawawala pala si Jesus. Marahil tinanong ni Jose, nasaan si Jesus? At maaaring sumagot si Maria, akala ko ay kasama mo. At nagsimula silang maghanap kay Jesus ng 3 araw. At alam niyo ba kung saan siya natagpuan? Doon sa templo. Pagkalipas ng 3 araw, kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga grupo na nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Nang siya'y makita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ama,
"Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganito? Tingnan mo ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na may pag-aalala." Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" At hindi nila naunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Nang matagpuan nila Jose at Maria si Jesus, ito ay nasa templo at nakaupong kasama ang mga taong matataas ang pinag-aralan. Nagpapalitan sila ng tanong at sagot. Ang mga tanong ni Jesus ay hindi nila masagot. Talagang nagulat sila dahil 12 taong gulang pa lamang si Jesus at malamang nainis ng bahagya ang mga magulang niya sa kanya. Biro mo, 3 araw siyang hinahanap at naroroon lang pala siya sa templo, abala sa pakikipagtalastasan, ngunit hindi naisip ang pagkabalisa ng kanyang mga magulang. Nang sumagot si Jesus, sila'y nagulat. "Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" Sabi niya. Hindi lubusang naunawaan ni Jose ang gawain na tinutukoy ni Jesus. Ngunit alam niya na hindi ito pagkakarpintero na tulad ng hanap buhay niya. Hindi rin lubusang naunawaan ni Maria ang sinabi ni Jesus tungkol sa gawain ng kanyang ama. Ngunit tahimik niyang tinanggap ito at pinagbulay-bulayan sa kanyang puso. Dahil sumagot si Jesus na dapat siyang abala sa gawain ng kanyang ama, iniisip ng iba na si Jesus ay di mapagpasakop na anak. Maling-mali ang ganitong pag-iisip. Mababasa natin sa mga susunod na talata ang espiritu ng pagpapasakop ni Jesus. Ganito po ang sinasabi sa talata 51 hanggang 52. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang sanlibutan ay abala sa usapan ng karapatan at kalayaan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Hayag na hayag ang paksa ng karapatan ng mga kabataan sa radyo, sa TV at mga pahayagan. Nais nilang mabigyan ng mga pagkakataong magawa ang sariling kagustuhan. Madalas, sila'y nagiging mapilit at mapag-imbot kapag hindi nakukuha ang gusto sa mga magulang at mga mas nakatataas. Nais nilang mapakinggan na tila alam na nila ang lahat, ngunit ayaw makinig sa karunungan ng mga matatanda na pinagtibay ng panahon. Para sa ating mga kabataan, paano kayo sisibol upang maging mga tao na puno ng kaalaman kung walang pagpapakumbaba sa inyong puso? Dapat ay handa mong tanggapin na hindi mo alam ang lahat ng bagay at hindi ka palaging tama. Kung nais mong mapakinggan, dapat ay handa ka ring makinig at matuto. Ang karapatan ay isang tiwala. Bago ka maging isang mabuting katiwala ng mga iba't ibang karapatan, dapat matuto ka munang sumunod upang matuto tungkol sa takbo ng buhay. Ang pagiging masunurin at mapagkumbaba ay katangian na hindi na gaanong pinapahalagahan sa ngayon. Madalas ay pinagtatawanan ka pa nga ng barkada kung ikaw ay isang masunuring bata na tila ikaw ay mahina at walang kakayahan na lumabag sa utos ng mga magulang. Bakit nga ba ganon? Pinagtatawanan natin ang isang kaugalian na magbubunga ng kabutihan sa loob ng tahanan at sa sarili nating buhay. Mga kabataan, ang pagiging suwail ay nagbubunga ng napakaraming suliranin. At kapag nasira ang buhay, mahirap na itong ilagay sa ayos. Minsan, buong buhay nating pagdurusahan ang bunga ng ating mga pagkakamali. Si Kristo mismo ay sumunod at nakinig sa kanyang mga magulang. Nagpakumbaba siya at malaki ang pakinabang nito sa kanyang buhay. Ang sabi sa Lucas, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Hindi tahimik ang Biblia tungkol sa kabataan ni Jesus, at ang mga nabanggit tungkol sa kabataan ni Jesus ay dapat magsilbing huwaran sa ating mga kabataan ngayon. Isa pang napakahalagang tagpo sa buhay ni Jesus ay ang pakikipagkita niya kay Juan Bautista. Sa panahong ito, binata na si Jesus. Noong panahon, kapag ang isang lalaki ay umabot sa gulang na 30, doon pa lamang siya itinuturing na nagsasarili. Hindi na siya sakop sa kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Ito rin ang tamang gulang ng pag-aasawa, bagamat may mga nag-aasawang
mas maaga sa ganitong gulang. Siya na rin ang mananagot sa lahat ng kanyang mga pasya at kilos. Ganito ang gulang ni Jesus nang siya ay nagsimula sa kanyang ministeryo. Ito rin ang edad ni Jesus nang siya ay binautismuhan ni Juan. Si Jesus mismo ay namuhay ayon sa mga patakaran ng kanyang kapanahunan. Hindi siya masyadong bata, hindi rin masyadong matanda nang nagsimula siyang mangaral, magpagaling ng mga may sakit at magpalaya sa mga kasalanan ng mga tao. Nagtutugma ang panahon at plano ng Panginoon. Tiyak ni Lucas na ito'y nakatala sa ebanghelyong kanyang sinulat. Ayon sa mga sinaunang pahayag, may isang tinig sa ilang na mga ngaral tungkol sa pagsisisi ng mga kasalanan. At kapag narinig na ang tinig na ito, ibig sabihin ay palapit na ang Mesiyas. Bahagi ng kautusan ni Moises ang paglilinis. Kadalasan, ang paglilinis na ito ay paglulublob sa tubig. Ito rin ang pamamaraan ng pagbabautismo ni Juan. Ngunit ito ay paghahanda lamang. Ang pagbabautismo sa tubig ay patunay ng pagbabalik loob ng isang tao sa Diyos. Ang bautismo ng Espiritu Santo na dala ni Jesus ang tunay na maglilinis sa isang tao mula sa kanyang mga kasalanan. Ito ang magbabago at magtutubos sa kaluluwa ng isang tao. Ang susunod na mga talata ay tungkol sa lipi ni Maria. Pinaliliwanag nito kung paano umabot ang mga salinlahi mula kay Adan hanggang kay Jesus. Binibigyan diin ang pagiging tao ni Jesus. Sa aklat naman ni Mateo, sinasaliksik ang lipi ni Maria hanggang kay Abraham upang patunayan ang pagiging hari ni Jesus. Pinapakita rin ang talaan ng mga salinlahi na si Jesus ay mula kay David. Siya ay may dugong hari. Si Jose ay mula rin sa lipi ni Haring David sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon. Si Maria din ay mula sa lipi ni David, ngunit sa ibang anak. Si Maria din ay mula sa lipi ni David, ngunit sa ibang anak. Ito ay si Nathan. Mababasa ito sa unang Kronika, Kabanata 3, talata 5. Ito ang mga ipinanganak sa kanya sa Jerusalem, sina Simea, Sobab, Nathan, Solomon, 4 kay Batsua na anak na babae ni Amiel. Si Jose at Maria ay magkatulad na may dugong bughaw mula kay David. Ito ay pagpapatunay na naganap ang mga pahayag sa katauhan ni Jesus na ang Mesiyas ay magmumula sa lipi ni David. Tunay nga na mapagmasid si Lucas. Isinama niya sa kanyang pagkakasulat ang mga munting pangyayari. Basahin po natin ngayon ang Kabanata 3, talata 1. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at tetrarka sa Galilea si Herodes, ang kanyang kapatid na si Felipe ang tetrarka sa lupain ng Uterea at Traconite at si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Ang tetrarka ay tawag nila sa mga pinuno ng mga iba't ibang lalawigan. 6 na tauhan ang binanggit na nagbibigay kaalaman tungkol sa kapanahunan na iyon. Si Caesar Augusto ang emperador noong ipanganak si Jesus. Ngunit nang nagsimula si Juan na magbautismo, si Tiberio Caesar naman ang emperador. Ayon sa kasaysayan, si Tiberio ay napakahusay na pinuno, ngunit napakalupit din. Nais niyang higpitan ang paghahari niya sa mga sinasakupan. Binanggit din ang mga galamay ni Tiberio Caesar. Basahin po natin ang talata 2. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caipas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Sila Anas at Caipas ang mga pinakapunong pari. Bakit dalawa ang pinakapunong pari? Ito ay dahil hawak ng Roma ang relihiyon ng mga Hudyo. Si Anas ang totoong pinuno ng relihiyon. Si Caipas naman ang itinalaga ng Roma at siya rin ang humaharap sa mga tao. Para sa isang tulad ni Juan na tinitingala bilang nagbibigay ng gabay espiritual, dapat ay lumaki siya sa loob ng templo at doon natutong mangaral patungkol sa salita ng Diyos. Kung tutuusin, ang kanyang ama na si Zacarias ay nangunguna rin sa templo at sa pagsamba. Hindi ba dapat lang na si Juan ay ganoon din, sumusunod sa yapak ng kanyang ama at sinanay sa pamamagitan ng templo at ng relihiyon ng kanilang panahon? Ngunit kinamuhian ni Juan ang templo at ang mga pamamaraan nito. Ang templo ay puno ng kasalanan.
pagkukunwari at pandaraya. Hindi na nito itinataguyod ang pagsamba na karapat-dapat sa Panginoon. Isang patunay nito ay ang pakikialam ng Imperyong Roma ng pamumuno sa templo. Tinalikuran ni Juan ang pagpapari at nagtungo sa ilang kung saan siya nangaral. Siya ay dating pari na naging propeta. Si Juan Bautista ay isang kilala na tauhan sa Biblia, tulad siya ni Elias na sumulpot ng may matinding pagkagutom na espiritual. Dumarating rin ang mga propetang tulad nila Juan Bautista at Elias kapag matinding pagkakasala ng bayan o kapag tumatalikod ang mga pinuno sa Diyos. Kakaiba ang kapanganakan, pamumuhay at layunin ni Juan Bautista. Ang anghel na si Gabriel ay nagbalita patungkol sa kanyang kapanganakan. Hindi gaanong binabanggit ang tungkol sa kanyang kabataan. At nang muli siyang binanggit sa mga pahina ng Lucas, siya ay matanda na at nagsimula ng mangaral at magbautismo. Si Juan ay pari, propeta at mangangaral. Siya ay pari bilang tagapagmana ng katayuan ng kanyang ama na si Zacarias, ngunit siya ay propeta bilang sugo ng Diyos. Basahin po natin ang talata 3. Siya ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na pinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ipinangaral ni Juan ang tungkol sa pagsisisi ng mga kasalanan. Siya ang pinakahuli sa mga propeta. Katulad niya ang mga mababasa natin sa Lumang Tipan na sila Elias, Daniel, Isaias, Malakias at iba pa. Para siyang nagmula sa mga pahina ng Lumang Tipan na humakbang papasok ng Bagong Tipan. Kakaiba ang kanyang itsura at pananamit, pati ang kanyang pagkain ay kakaiba. Mahirap siyang tanggapin at tulad ng iba pang mga propeta, siya rin ay papatayin. Ang tinig ng propeta ang pinakamahirap tanggapin. Kahit sa ating kapanahunan ngayon, layunin ng isang propeta ang ituwid ang landas ng isang bayan at ng mga pinuno nito. Siya ay isinugo ng Panginoon upang salungatin ang kasamaan at kasalanan. Hindi madaling tanggapin ang ganitong uri ng pahayag. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri Panginoon sa iyong banal na pangalan. Salamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang magbulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.